Good day, everyone. Today, we're going to discuss what is Gantt chart. So, very simple lang tong video na to kasi it's all about Gantt chart lang, no? So, sabi dito, a Gantt chart is a commonly used graphical depiction of a project schedule. It is a type of bar chart showing the start and finish dates of the project's elements such as resources, planning, and dependencies. So, ito yung mga example ng bar chart. Okay, wait lang ha. Ayan, so ito yung example ng bar chart. I mean, ng Gantt chart. Dito sa Gantt chart, ito yung tinatawag natin na schedule of work for the project. So dito, sa left side, dito ninyo makikita ano yung mga task na dapat i-accomplish. And then dito naman sa ibabaw, yung mga month. Example, September 2020, October, November. Pero syempre ngayon, 2023 na. So, 2023 na yung ilalagay nyo dito. Okay? So, yan. And then, si Gantt chart, gumagamit tayo ng horizontal bars. Meaning, ito yung mga nakapahiga na ganyan na bar lines. Yan. So, ano bang ibig sabihin yan? Bakit si proper health equipment hanggang July? Bakit si area inspection nasa box lang ng September? So, eto, yung mga bar lines na yan, sila yung magsisilbi ng indication kung kailan sila dapat mag-start at hanggang kailan mag-end. So, like for example, ventilation inspection, ginagawa natin siya based dito sa schedule work for the project. October lang, month of October lang. So, yun lang dapat yung coverage na. Pero si proper health equipment implementation, dapat simula start hanggang dulo, so ginagawa siya. Like for example, advertising and marketing implementation, dapat ba isang buwan ka lang mag-advertise? Paano naman yung mga ibang buwan? So, ang advertising and marketing implementation, ginagawa siya buwan-buwan. That's why dito sa work for the project, mula September siya hanggang July. Okay? So, yun yung purpose ng Gantt chart. Sabi nga dito, tinutulungan tayo ng Gantt chart, ma-visualize natin yung mga schedule, managing and monitoring ng mga specific tasks and resources in a project. That's why may different tasks na nakalagay dito sa kaliwang side. Okay? And then, dito kasi malalaman natin kung sino yung mga project na magkakatamaan sa parehas na buwan. At the same time, dito sa Gantt chart, makikita natin kailan ba dapat mag-start yung project at kailan siya dapat mag-end. Dapat ba for the whole year gawin siya or baka pwede naman siyang kagaya ng area inspection every September lang. So, dun po yan, no? So, ganyan lang. Very simple lang yung Gantt chart. It represents the project timeline lang, which includes, sabi nga natin, yung mga task sequences. Duration, gano'n ba siya kahaba, kailan mag-i-start, kailan mag-i-end. So, ganun lang po yung paggawa ng Gantt chart. But again, hindi siya hinuhulaan. Pinag-iisipan siya at pinag-aaralan kasi marami tayong mga dapat i-consider when creating a Gantt chart. Okay? So, another one is ito pa yung isa sa mga example natin. Ayan. Pero ito, yung sample na to, depende sa kung anong klase ng project. Pero kung mga kagaya sa atin sa ergonomic plan, ito dapat yung ginagamit natin. Okay? So, pakitaan ko pa kayo ng example. Ayan. So, ito pa yung isang example. Proper health equipment, bidding process, area inspections. And then dito sa bandang baba, dito nyo ilalagay kung ano ba yung mga dapat gawin. Ano ba yung procedure. Okay? So, ganyan ang paggawa ng Gantt chart. If you have any question, feel free to ask para ma-discuss natin. Thank you. Bye!